Tinawag ni Paul George na walang respeto ang kamakailang pahayag ni Anthony Edwards tungkol kay Michael Jordan na siya lang ang may kakayahan mula sa 80s at 90s. Binigyang diin ang kahalagahan ng pagbibigay ng pagkilala sa mga taong nag-open ng daan para sa mga players tulad niya at ni Edwards. Sa tingin ko, medyo walang respeto sa laro. Sa tingin ko, isa itong napaka-immature na komento. Malinaw na napaka-talented ni Anthony Edwards. Pero sa kung papaano lumago ang laro, kailangan mong magbigay-pugay sa mga nauna sa atin na gumawa ng paraan. Nilinaw din ni George na ang mga players mula sa bawat henerasyon ay dapat pamilyar sa mga laro ng mga legend tulad nina Magic Johnson at Larry Bird. Sa tingin ko, dito pumapasok ang transisyon o ang koneksyon sa pagitan ng kanilang era at ng era niya. Hindi talaga nila masyadong alam ang tungkol kina Magic, Bird at iba pa. Bilang mga players, kailangan mong kilalanin ang mga ito. Ang mga komento ni Edwards ay ginawa pagkatapos ng Paris Olympics. Sa isang panel na hino-host ni Jalen Rose, kasama ang Team USA teammate na si Kevin Durant, nagsalita si Edwards sa level ng skills sa mas naunang mga players. At itinampok si Jordan bilang tanging may tunay na kakayahan sa panahong iyon. Hindi ko ito napanood noong araw, kaya hindi ko masasabi. Sinasabi nila na mas mahirap noon kaysa ngayon, pero sa tingin ko wala namang may kakayahan noon. Si Michael Jordan lang ang talagang may kasanayan. Alam mo ba ang ibig kong sabihin? Kaya nga nung nakita nila si Kobe, parang, oh my God. Pero ngayon lahat ay may talent. Si Anthony Edwards ay pinuna ng 2 former Finals MVP. Hindi nakalusot ang mga komento ni Edwards nang hindi ito napansin kahit sa isang araw bago magsalita ang mga former legend na tinutukoy niya. Ang 2 beses na NBA champion na si Isaiah Thomas ang unang bumatikos kay Edwards. Si Magic Johnson, 5 beses na NBA champion, ay nagbigay naman ng mas harapang tugon na hayagang sinabi na hindi mahalaga sa kanya ang opinyon ni Edwards hanggat hindi pa ito nananalo ng NBA championship. Magkakaroon si Edwards ng magandang pagkakataon na makipaglaban para sa titulo sa susunod na season, matapos makarating sa Western Conference Finals noong 2024. Nag-average siya ng 26 na punto, 5 rebound at 5 assist at walang duda na isa siya sa pinaka-exciting na star sa NBA ngayon. Sa ibang balita naman, matapos ang ilang buwan ng pagdaragdag ng mga rookie at ilang mga young players na may potensyal, dumagdag ulit ang Los Angeles Lakers ng isang bihasang guard sa kanilang training camp roster. Nilagdaan ng purple and gold si Jordan Goodwin noong Martes, ayon kay NBA insider Chris Haynes. Hindi napili si Goodwin sa nakaraang NBA draft at pumirma sa Memphis Grizzlies pagkatapos ng 4 na taong karera sa St. Louis. Mabilis siyang nakakuha ng puwesto sa rotation ng Wizards. Naglaro siya sa 62 laro sa kanyang ikalawang taon at nag-average ng 7 puntos, 3 rebounds at 2.7 assists kada laro. Siya ay na-trade sa Phoenix Suns noong Hunyo bilang bahagi ng Bradley Beal trade at nagpakita ng parehong numero sa 40 laro sa ilalim ni head coach Frank Vogel. Natapos ni Goodwin ang nakaraang season kasama ang Memphis Grizzlies, kung saan nagpakita siya ng solid numbers sa pagkawala ni Ja Morant. Ang 25 taong gulang ay nag-average ng 10 puntos, 8 rebounds at 4.5 assists kada laro. Dati dinagdag ng Lakers ang former Baylor big man na si Kylor Kelly at ex-Xavier sharpshooter na si Quincy Olivari noong nakaraang buwan. Dahil sa kanilang non-guaranteed status, maaaring tanggalin sila ng team at malamang ay gagawin nila ito bago magsimula ang season. Ang magandang balita, gayunpaman, ay ang bonus na matatanggap nila kung sasali sila sa G League affiliate ng LA, ang South Bay Lakers. Kung mangyayari ito, mababayaran ang mga players ng hanggang $75,000.
Sa kabilang balita naman, pagkatapos ng 15 taon sa NBA, si Stephen Curry ay itinuturing ng isang legend ng laro. Kahit na magretiro siya pagkalipas ng ilang taon, plano ni Curry na patuloy na dagdagan ang kanyang pamana bilang isang may-ari o gobernador ng kanyang sariling team. Para sa akin, tiyak na nasa plano ko yan, sabi ni Curry sa pamamagitan ng CNBC. Sa palagay ko, magagawa ko ng maayos ang pagtulong sa pagpapanatili ng kasalukuyang kalakasan ng NBA at kung ano ang kinakailangan upang pamahalaan ang isang championship na organisasyon. Alam kong marami pa akong dapat makamit sa court bago ako lumipat sa iba pang mga tungkulin sa liga. Ang pamumuhunan na kinakailangan upang lumikha ng isang first-class na karanasan upang kami ay maalagaan ay nagbibigay daan sa amin na maglaro sa mataas na level. Bilang isang legend ng Warriors, plano niyang bumili ng maliit na bahagi sa kanyang kasalukuyang team upang patuloy na maging bahagi ng palabas matapos ang kanyang paglalaro. Nakabuo siya ng malalim na relasyon sa mga tauhan ng front office, kabilang ang majority owner na si Joe Lacob. Bilang huling regalo, nakikita ko na maaaring mag-offer si Lacob kay Curry ang isang bahagi ng prangkisa na kanyang tinulungan upang maging napakahalaga. Nakikita na maaaring mag-offer si Lacob kay Curry ng isang bahagi ng prangkisa na kanyang tinulungan upang maging napakahalaga. Isa pang option ay ang Charlotte Hornets. Bagaman, hindi karaniwang iniuugnay si Curry sa Hornets, naglaro ang kanyang ama doon noong kanyang karera sa NBA at lumaki si Stephen doon habang siya ay nagsisimula sa liga. Ngayon na naputol na ni Michael Jordan ang kanyang ugnayan sa prangkisa, ito ay isang pagkakataon para kay Curry na bumalik sa kanyang lungsod ng pagkabata at tulungan dalhin ang Hornets sa matagal nang inaasam na tagumpay. Kung hindi man sa kasalukuyang prangkisa, maaaring tingnan ni Curry ang mga expansion teams upang matupad ang kanyang pangarap na maging may-ari. Hindi lingid sa kaalaman na plano ng NBA na magdagdag ng mas maraming teams at posibleng makakita tayo ng paglikha ng ilang bagong koponan bago matapos ang dekada. Ayon kay Adam Silver at iba pang mga pinagmulan ng liga, ang mga pangunahing kandidato para sa isang NBA expansion team ay ang Seattle, Las Vegas at Mexico City. Sa huli, panahon lamang ang makakapagsabi kung paano maisa sa katuparan ang mga plano ni Curry pagkatapos ng kanyang pagre-retiro. Ngunit bilang isang 4 na beses na kampiyon at isang legend ng basketball, alam niya ang mga kinakailangan upang magtagumpay sa negosyo. Kung mabibigyan siya ng pagkakataong pamahalaan ang sarili niyang team balang araw, masasabi natin na ang tagumpay ay tiyak na susunod, batay sa nakita natin mula sa kanya sa nakalipas na 15 taon. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.